OFW ka na, ilang taon ka na sa abroad, pero bakit parang wala ka pa ring naipon? Ito ang tanong na ayaw sagutin ng karamihan. Yung tanong na, bakit parang paulit-ulit pa rin ang cycle kahit matagal na ako sa ibang bansa? Napakasakit pakinggan, pero kailangan nating harapin. Alam mo ang sagot dyan, simple lang. Hindi lahat ng sakripisyo, automatic na nagiging resulta, lalo na kung walang plano ang perang pinaghirapan. Marami sa ating mga OFWs ang sobrang sipag, sobrang mapagbigay. Yung tipong isusubo na lang, ibibigay pa sa pamilya. Pero dahil walang malinaw na sistema, walang financial blueprint, ang perang pinaghirapan abroad saan napupunta? Madalas, nauubos lang sa padala, sa pagbabayad ng utang, at sa mga bagay na pansamantala lang ang ligaya. Yung mga bagong gadget, mga mamahaling damit, mga handaan na pagkatapos ng isang araw, wala na. Hindi mo kasalanan na magmahal sa pamilya mo. In fact, yan ang dahilan kung bakit ka nandyan. Pero kung hindi mo natutunan ang salitang hangganan o boundary, ikaw din ang mauubos. Mauubos ang lakas mo, ang oras mo, at higit sa lahat ang perang pinaghirapan mo. Ang resulta, tatanda ka sa abroad, uuwi ka na pagod at walang naipundar. Ayaw natin yan. Kaya ngayon, pakinggan mong mabuti. Ito ang 3 golden rules ng OFW diskarte sa pera na dapat mong simulan ngayon din. Hindi bukas, hindi sa susunod na sahod, ngayon na. Una, padala with a purpose. Ulitin ko, padala with a purpose. Ibig sabihin, hindi lahat ng hinihingi dapat ibigay. Bago ka magpadala, tanungin mo muna, para saan to? Pang tuition ba? Pang gamot? O pang luho lang? Kailangan nating turuan ang pamilya natin sa Pilipinas na maging responsable din. Magpadala para sa pangarap, hindi lang para sa panggastos. Mag-set ka ng budget para sa padala at stick to it. Sabihin mo sa pamilya mo, eto lang ang kaya kong ipadala kada buwan, mag-budget tayo ng maayos. Sa simula, mahirap yan, pero ito ang unang hakbang para makalaya ka sa financial pressure. Pangalawa, save for home, not just for now. Ulitin natin, save for home. Ang bawat remittance mo, dapat may nakalaan na porsyento para sa iyong pag-uwi fund. Hindi pwedeng zero. Kahit gaano kaliit, magsimula ka. 5%? 10%? Ikaw ang magdedesisyon. Ang goal nito ay simple. Mag-ipon para sa araw na uuwi ka na for good. Kasi hindi habang buhay, malakas ka. Hindi habang buhay, may trabaho ka sa abroad. Isipin mo yung araw na babalik ka sa Pilipinas, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo na, dahil handa ka na. Yung pag-uwi na hindi ka na aalis ulit. Yan ang tunay na tagumpay. At ang pangatlo at pinakaimportante sa lahat, invest in yourself and your future. Hindi lang sa stocks or real estate ang investment. Ang pinakamagandang investment ay sa sarili mo. Gumastos ka sa pag-aaral ng bagong skills. Mag-enroll ka sa online courses. Kung may business idea ka, pag-aralan mo. Kung wala kang alam sa financial literacy, bumili ka ng libro, manood ka ng mga video, umattend ka ng seminars. Kasi ang kaalaman, yan ang asset na hindi kayang nakawin sa'yo. Ang perang pinamumuhunan mo sa sarili mo, yan ang magbibigay sa'yo ng options. Yan ang hindi mauubos at magbibigay ng compounding returns habang buhay. Recap natin, padala with a purpose, save for home, and invest in yourself. 3 simpleng rules na pwedeng magpabago ng future mo. It's time to take control of your hard-earned money. Hindi sapat ang sipag at sakripisyo lang. Kailangan may diskarte. Sa susunod nating episode, isang masakit na katotohanan ang pag-uusapan natin. Pera padala lang, pero walang bumabalik. Bakit nga ba parang one-way ticket lang ang pera mo? Para hindi mo tumamiss, i-click mo na ang subscribe button at i-turn on ang notification bell. Mag-follow sa Money Smart PH. Tandaan, hindi mo kailangang magtagal abroad para umasenso. Kailangan mo lang ng tamang sistema at direksyon. Salamat sa panonood.